Nung basahin ito ni KDR, nagbigay si KDR ng kanyang paliwanag diyan eh. Sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka, mapapalad ang hindi nakakita gayon may sumasampalataya. Kaya, nung nagkaya na si KDR, doon nagka-problema mga kapatid. Sabi ni KDR, kaya mas mapalad ang nakakita at sumampalataya kay Brad Eli Soriano kaysa nakakita at sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kinonekta ni KDR Doon na ho nagka-problema mga kapatid. Ako kasi naramdaman ko mali yung sinabi ni KDR Mas mapalad ang nakakita at sumampalataya kay Brad Eli Soriano kaysa mga nakakita at sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Tapos dahil hindi naman ikinorek ni Brad Eli yung pahayag ni KDR, yung ho kasi kalapastanganan yon sa Diyos. Blasphemy po iyon. Na mas mapalad ka na pagka si Brad Eli ang iyong nakita sinampalatayanan. Naman, di ako papayag doon. Ikukumpara mo si Brad Eli kay Jesus Christ. Ang layo naman. Layo. Saka hindi pwede. Hindi pwede. Si Jesus Christ, siya ang kahapon. Siya ang ngayon at magpakailanman. Hebreo 13:8. Tandaan niyo po yun, mga kapatid. Si Hesukristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. Si Brad Eli natapos noong 2021. Tama po ba? Makikita natin na mali yung sinabi na yun ni KDR na ang kanyang ipinopromote na si Soriano. Sabi ko, matinding kakultuhan itong nangyayari na ito. Kasi pagka ang tao na ang itinataas sa isang iglesia, kulto na yan. Itong talatang ito, mga kapatid, yung binasa natin sa Juan 20:29, balikan nga natin. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapapalad ang hindi nakakita gayon may sumasampalataya. Alam po ninyo mga kapatid, mga ka-Bible study, para doon sa madalas na tanong sa akin, ba't ako umalis sa ang dating daan? Ba't ako umalis sa MCGI? Dahil po sa talatang ito, mga kapatid. Binasa po kasi ito ni KDR. Pasalamat ng October ng 2009. Nung basahin ito ni KDR, nagbigay si KDR ng kanyang paliwanag diyan Sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka, mapapalad ang hindi nakakita gayon may sumasampalataya. Kaya, nung nagkaya na si KDR, doon nagka-problema mga kapatid. Sabi ni KDR, kaya mas mapalad ang nakakita at sumampalataya kay Brad Eli Soriano kaysa nakakita at sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kinonekta ni KDR Doon na ho nagka-problema mga kapatid. Kasi hinihintay ko naman na noong si Brad Eli ay magsalita, i-correct niya yon. Mali kasi yung sinabi ni KDR na yun Para sa akin, mali yun. Ewan ko lang sa inyo, dyan sa Facebook at YouTube. Ako kasi naramdaman ko, mali yung sinabi ni KDR Mas mapalad ang nakakita at sumampalataya kay Brad Eli Soriano kaysa mga nakakita at sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ayan, si Brad Julius Ordonez, totoo po yan. Sigawan ng mga kapatid dyan, kasama po ako. Panati ko pa si Brad Julius ang panahon na yan. Sila'y nag-agree sa sinabi ni KDR. Nagpalakpakan sila, sigawan, pero ang loob ko tumututol noong oras na yon. Ako kasi mga kapatid, mga ka-Bible study, hindi nagbabago yung aking conviction Noong marinig ko yung sinabi ni KDR na yan, tutol talaga ang loob ko Ngayon, hinihintay ko si Brad Eli na sa pagsasalita niya, ituwid niya si KDR na nagkamali ka ika dyan, hindi tama yung sinabi mo na yan. Hinayaan lang niya Hinayaan lang niya. Nagustuhan ni Brad Eli yung ganun na pinopromote ni KDR. Sabi ni Brother Litos Lop, totoo po yan. Narinig ko yan. Ayan. May mga nagpapatotoo ng aking sinasabi rito. Salamat naman at natatandaan din pala ng iba natin mga kasama. Pasalamat po yon
ng Oktubre ng 2009. Kasi yun na po yung huling dalo ko ng pasalamat. Mula nung marinig ko yon, hindi na ako naging komportable. Tapos dahil hindi naman ikinorek ni Brad Ele yung pahayag ni KDR, yung kasi kalapastanganan yon sa Diyos. Blasphemy po iyon. Na mas mapalad ka na pagka si Brad Eli ang iyong nakita sinampalatayanan. Naman, di ako papayag doon. Kahit ako'y bigyan yun 10 milyong piso, hindi ko tatanggapin yun. Yung iba sa kalahating milyon lang no? Ha? Dahil hindi na ibigay yung kalahating milyon niyang komisyon sa lupa, doon siya umaklas. Doon siya bumitaw. Ako hindi. Yan ang dahilan kaya ako bumitaw. Kaya ako nag-exit. Yan sa kapusungan na yan na sinabi ni KDR sa pasalamat. Na hinayaan naman ni Brad Eli. Mas mapalad ang nakakita at sumampalataya kay Brad Eli Soriano kaysa mga nakakita at sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Hindi ko yung matatanggap kahit opera nyo ako ng 10 milyon. Para yan palusutin ko. Hindi naman ako sa pera-pera. Ikukumpara mo si Brad Eli kay Jesus Christ. Ang layo naman. Layo. Saka hindi pwede. Hindi pwede. Si Jesus Christ, siya ang kahapon. Siya ang ngayon at magpakailanman. Hebreo 13:8. Tandaan niyo po yun, mga kapatid. Si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo, at magpakilanman. Si Brad Eli natapos noong 2021. Tama po ba? Makikita natin na mali yung sinabi na yun ni KDR, na ang kanyang ipinopromote na si Soriano. Sabi ko, matinding kakultuhan itong nangyayari na ito. Kasi pagka ang tao na ang itinataas sa isang iglesia, kulto na yan. Hanggang ngayon di ba patay na si Eli Soriano, video pa rin niya ang ginagamit. Tapos si KDR, ganun din ngayon ang ginagawa ng mga miyembro. Si KDR, dinagdagan pa ng we love you, kuya, ate. May ate pang nadagdag Kala mo naman may ambag sa iglesia yung ate na yon. Kala mo naman yung ate ngayon na pinopromote, nagpakahirap para sa iglesia. Hello? Yung dalawa na yan wala namang ambag pareho yan. Kundi lang pamangkin si KDR, 10 pulutin yan. Kaya ba ni KDR magtayo man lang ng isang lokal? Hindi ko naman siya minemenos. Pero dahil ako 19 na taon dyan, sa pagkakaalam ko, wala naman niyang naitayo kahit na isang lokal Tapos siya ngayon ang tagapangasiwa. Ewan? Patawarin. Ako po, mula sa Bulacan, natira ng Pampanga. Pinatira ko ni Brad Eli sa Apalit, Pampanga. Tapos ako ay nasa Apalit, Pampanga na, nagpulong ako. Pulong sa mga baryo. Diyan sa may Macabebe, Masantol at San Simon. Yan yung 3 bayan na aking pinuntahan sa Pampanga. Nung ako po'y magpulong dyan, mangaral ang mga salita ng Diyos, may mga nahikayat na mga miyembro. May mga natayo na mga lokalis. Yun yung sinasabi ko na hindi nagawa ni KDR. Parating nyo sa kanya, kahit itong video na ito, mapanood niya. Sa budihin niya, alam niya yung totoo yung sinasabi ko Hindi nga siya nangangaral Yung kinikwento niya nung bata pa siyang maliit, siya'y humahati na kay Brad Eli. Diba? Ganun niya, ganun niya, binola yung mga miyembro Na siya bata pa lang maliit, kailangan na siya para makita ng mga tao, kukuha ng bangko. Ang tawag bangko. Upuan, silya. Tatayo si KDR dahil bata pa siya at siya magte-teksto. Kahati niya si Brad Eli. Di ang naisip ng marami, kasama na rin ako nung bago akong miyembro, mahusay ito kasi bata pa lang Bata pa lang hinasa na ni Brad Eli sa pangangaral. Yung pali hanggang kwento lang yun, mga kapatid. Dahil nung ako'y makasama na,
naobserbahan ko si KDR, hindi nagbabasa ng Biblia. Hindi binubuklat ang Biblia niya eh. Tapos noong ang lokal ng Sabang first anniversary, yung sa bahay ni Kapedeng, dyan sa Merio Vista. Si KDR inimbitahan para sa anibersaryo. Naku, doon ko nakita si KDR walang alam sa Biblia. May hinahanap na talata hindi makita. Kaya pala noong bago manalangin, nananangis ng matindi si KDR. Talagang umiiyak at hanggang manalangin umiiyak kasi yung palang talata na hinahanap niya, di niya makita-kita. At sabi niya, nung nagsasalita na siya, nung buklatin niya yung Biblia, sakto na nakita ko yung hinahanap ko. Sabi ko, nakachamba lang pala. Ay, nako. Nagagalit ngayon sa akin yung mga bago. Kasi hindi naman nila alam eh. Bago lang sila. Nung sila maging miyembro, si Brad Eli nasa abroad na. Yung iba naman si Brad Eli patay na nung sila maanib. Kaya hindi nila kilala kung sino talaga si KDR. Ang nakakakilala kay KDR, yung mga nakasama niya. Yung mga matagal na rin ang inilagi sa samahan. O ngayon, naalala ko lang mga kapatid, mga ka-Bible study, itong talata na binabasa natin ngayong umaga. Ito ang dahilan kaya ako nag-exit. Kaya po ako umalis. Dahil nga noong basahin nito ni KDR, yung salita ng Panginoong Hesus, balikan natin yung kanyang sinabi kay Tomas, 20:29 ng Juan. Sinabi sa kanya ni Hesus, sapagat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Dahil si Apostol Tomas, nakita niya si Jesus Christ na buhay na maguli. Nahawakan pa niya, nahipo pa niya. Kaya siya sumampalataya na si Jesus Christ nga yung kaharap niya. Amen. Ang pananampalataya ni Tomas ayon sa kanyang nakita. Amen. Sabi ng Panginoong Hesus, mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Mga kapatid, mga ka-Bible study, pwede po ba kayong matanong? Kayo po ba ay sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo? Pwede po bang mag-amen yung mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo? Bakit ko po yan tinatanong? Kasi si Apostol Tomas, nakita niya si Jesus Christ, kaya siya sumampalataya. Tayo pong mga magkakasama ngayong umaga, kung tayo po'y sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, hindi naman natin siya nakita. Tama po. Amen po ba? Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, tayo po, mga hindi nakakita kay Jesus Christ, pero tayo po'y sumasampalataya kay Jesus Christ. Amen. Ngayon, sa sinabi ng Panginoong Hesukristo, mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Mga ka-Bible study. Tayo po, mga hindi nakakita sa Panginoong Hesukristo, pero tayo po'y sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ngayon, tayo po'y kasama dito sa sinasabi ng Panginoong Hesus na mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, meron pala tayong kapalaran. Mapapalad tayo ayon sa Panginoong Hesukristo. Tayo pong mga hindi nakakita sa Kanya, gayon may tayo po'y sumasampalataya. Ngayon, ang ating aalamin, bakit mapalad? Ano dahilan? At tayo po ay tinatawag ng Panginoong Hesukristo na mapapalad. Tayong mga hindi naman nakakita sa Kanya ng personal, gayon may sumasampalataya tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Interesado po bang mga nasa Facebook, nasa YouTube, na malaman ang dahilan? Comment lang po ng interesado. Sige po, iniintay ko po ang inyong komento, interesado. Kasi alam nyo po, 19 na taon ako sa MCGI, hindi naman ito na ituro ni Bradley Wala pong pagtuturo si Bradley tungkol dito sa paksang ito. Kasama ako ni Brad Eling bumabalangkas ng mga paksang aralin noon. Hindi naman si KDR ang kasama niyang nagbabalangkas ng paksa.
O ngayon, si KDR, pinangahasan tong talata, Juan 20:29, doon naman sumablay si KDR. Nagbigay ng paliwanag, mas mapalad ang nakakita at sumampalataya kay Brad Eli Soriano. Isa nakakita at sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ano si KDR nung nagpapakitang gila sa uncle niya. Pareho silang nasilat doon eh. Noong walang ginawa si Brad Eli na pagkokorek, pagtutuwid, sabi ko, lalayasan ko na to. Hindi nakako ayos ang pagtuturo dito.